Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po naman. Magandang hapon din sa akin. 2016 na. Sa ilan may mga tumanda. Isang taon. Purihin ang Panginoon. Mahaba-haba yung birthday ko kasi isang taon. Nagsimula nung Wednesday doon sa opisina hanggang sa Biyernes. Okay? At nagpapasalamat ako at tayo po ay narito. Napakabuti ho ng Diyos at nagbibigay siya ng kalakasan. No? Kamakailan lamang ay 2015, ngayon ay 2016. Nakita tayo last time ay 2015, ngayon ay 2016 na. Napakabilis ng taon. Dalangin natin na napakaiksi talaga ng buhay. Ano po? Kaya hanggang maaari ay i-enjoy natin yon, na alam natin ang ating pinaglilingkuran at alam natin kung saan tayo nanggaling at saan tayo pupunta. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat ng Pilipos, na dadako po tayo doon sa sentro niya kung papaano ang isa sa mga pagpapaliwanag ng incarnation, kung papaano ang Diyos ay nahayag sa laman. No? Ang Diyos ay, si Jesus ay naging tao, ay malinaw po yan. Hindi po siya lamang nagkatawang tao, hindi lamang siya nakitang tao, kundi siya ay naging tao. Iyon ho ay isa sa mga himala ng incarnation. Kailangan siyang maging tao para siya ay mamatay. Iyon ho ang pangunahing dahilan bakit siya kailangan maging tao. Kailangan siyang mamatay. Dahil kung hindi siya mamamatay, walang kabayaran ng kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So malinaw po yan. At hindi naman natin sinasabi siya ay tao, kundi naging tao, ibig sabihin meron siyang pinagmulan. No? Halimbawa, pag sinabi natin naging Taiwanese, ibig sabihin hindi yung Taiwanese talaga. No, nakakuha lang ng ID, naging Taiwanese. Tama ba yun? Naging. Ibig sabihin may pinagmulan. Okay ba yun? So, dito ho sa Filipos 1-11, may kita ho natin. Remember, yung kung bakit isinulat yung Philippians, doon sa chapter 4, mayroong dalawang babae na hindi magkasundo, pareho silang workers, hindi sila magkasundo, at nagkaroon ng taking sides. No? At yun po yung at dahil mayroong taking side, nagkakaroon ng ripples o nagkakaroon ng hindi pagkakasundo doon sa loob ng church. Kaya makikita natin doon sa chapter 1, sinasabi ni Apostle Paul na content as one man. No? Yung ina-encourage niya na mag-unite at binabalik niya doon sa punto, ano ba ang inyong common na pinaniniwalaan at bakit ba kayo nagsimula sa pananampalataya? Kaya nga doon sa verse 1, makikita ho natin doon, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit and purpose. Doon niya pinapasadahan na kailangan ay bumalik tayo. Bakit tayo nagkakaisa? Na hindi tayo nagkakaisa dahil tayo mga Pilipino na nandito sa Taiwan. Kung ganoon, tayo lamang ay isang Filipino organization.
But more than that, we are united because of Christ. Amen. Because of what Christ has done. Being united with Christ. Yun ang diin doon. Being united with Christ. Na tayo pong lahat ay nakipag-isa sa Panginoon. At tayo'y kabilang sa isang katawan ng Panginoon. At dahil nga kabilang tayo, sabi ron sa verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Maganda yung setup ni Paul doon. Kasi maraming pagkakataon na nagkakaroon ng tinatawag na yung relationship dahil tinitingnan natin na yung ating opinion, yung ating iniisip, yung ating pamamaraan ay mas magaling at mas mainam kaysa sa iba. At ang sinasabi ni Apostle Paul, consider others better than yourselves. Dahil pagka kinonsider mo na yung iba ay mas marunong kaysa sa iyo, ikaw ay makikinig. Ngayon, pagka kinonsider mo na mas marunong ka sa iba, ay ang tendency mo is to push yung idea, yung concept mo o anumang bagay na meron ka. Why? Kasi better yung sa iyo. Once you said na better yung iba, then magkakaroon kayo ng panahon na makinig sa isa't isa. Sabi ro, kaya doon sa verse 4, ano sabi ron? Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Bakit yung interest na ng ibang tinitignan mo? Kasi nga maaring meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. Amen ba ron? No? Ito yung ginagawa ni Pablo para i-set up sila doon sa verse 5 and verse 6. Okay. Tinanong natin yung verse 5. Sabi ron, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. No? Bago niya ibaba yung kanyang punchline, sinet up muna niya, consider others better than yourself. You are united with Christ. You should have fellowship with the Spirit. Meron kayong compassion. No? You should be one in spirit, one in purpose. Do nothing out of selfish ambition. But in humility, consider others better than yourself. Each of you should. Kung makikita natin yung level muna doon sa verse 1 to 4 ay level na magkakapatid. Pagdating na doon sa verse 5, inangat niya na yung standard. Ang standard si Jesus Christ. No? Ang standard na yon si Jesus Christ. No? Kasi kung yung hanggang doon lamang tayo sa verse 4, ang ating sukatan ay doon lamang sa level natin eh. Pero pagka inilagay mo na ang standard mo ngayon ay si Jesus Christ, your attitude be the same as that of Christ. Babalik tayo doon sa Philippians 1:21, for me to live is Christ, to die is gain. For me to live is Christ. Na si Kristo. That the model is Christ. Bakit po? Yung mind of Christ means the attitude of Christ. Yung attitude na yun should be the same as that of Christ Jesus. Yung attitude of a Christian should be the same as that of Jesus Christ. Lagi nating tatandaan na yung ating outlook will always determine the outcome. Amen. Outlook will always determine the outcome. Paano mo tinitingnan ng isang bagay, yun ang kalalabasan. If the outlook is selfish, the action will be divisive and destructive. So napakalaki yung outlook mo. Yung paano mo tinitingnan, no? Yun din ang sinabi ni James doon sa James chapter 4 verse 1 to 10 na dapat yung ating outlook, yung ating attitude ay tama. At pag tama yung outlook and attitude, tama yung magiging product. Amen. At dito rin sa verse na ito, makikita ho natin, sa verse 6, makikita ho natin yung eternity past.
yung atin hong kasalukuyan ngayon, ito yung present. Dito meron tayong counting, may bagong taon, may lumang taon, may isang buwan, may 2 buwan. Pero bago yan, meron tinatawag na eternity past. Yung hindi pa sinusukat yung mga araw at oras. Yung panahon na hindi pa natatapos ang ating buhay. Hindi tayo namamatay. No? Pero kumakain tayo. Mamumblema na naman ng iba. Sa ano ba, sa langit ba may CR? Kasi kumakain, di ba? Kung inihanda na ng Panginoon yung pahingahan natin, wag na natin problemahin yung CR. Siyempre, kompletos pecados yun. Merong eternity past, no? Na si Jesus Christ ay merong pinagmulan at hindi siya ngayon lang isinilang. Nung panahon na yun ay siya lang isinilang. Siya ho ay nahayag sa laman. Kung makikita natin sa John 4:24, John 4:24, makipagbukas po kayo sa akin. Basahin po natin sa John 4:24. Tingnan mo natin si Jesus Christ. Yung kanyang nakaraan. Ang ganda ng Bible dito, ang laki. Paano talaga sa mga bata. John 4:24, sabi ron, God is spirit and His worshipper must worship in spirit and in truth. Sino raw ang God? God is spirit. Diba? God is spirit. Okay. At hindi natin siya dapat sinusukat in human terms. Pagka ang Bible ho nag-refers ng eyes of the Lord or the hand of the Lord, it is not claiming that God has a human shape. No? Pagka binabasa natin yung Old Testament, makikita natin the hands of God. Diba? The eyes of the Lord. Yun ho ay mga human terms para maintindihan natin kung paano kumilos yung Diyos ng Old Testament. Pinagbinabalik po natin sa Old Testament, no? Pero, nung si Jesus ay isinilang, nagkaroon na ng forma, sino ba yung sinasamba na Diyos? Kaya pag binasa natin sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Basahin mo natin hanggang John chapter 1, verse 1 to 4. Basahin ko po rito. Okay. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Tingnan mo natin ang sinasabi ni John. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat. Kung wala siya, walang nalikha. No? Hindi lamang po si Jesus Christ, tao. Hello. Bago pa man siya isinilang, meron na siyang forma at siya ay nasa forma ng Diyos. Ano? Who being in very nature God. Napaka-importante ho natin titingnan yan. Paano natin titingnan yung attitude na itong si Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya ay God. Very nature God. No? Ang sabi nun sa verse 4 ng John chapter 1 verse 4, in Him was life, and that life was the light of men. Kanino raw yung buhay? Kay Jesus Christ. Kaya bago pa dumating si Adan, naroon na ang Panginoong Jesus. Micah chapter 5 verse 2, ang kanyang beginning ay from the ancient of days. Okay. Basahin mo natin yung Colossians 1:15. Colossians 1:15. Okay. Okay. Sabi rin sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. No? Kaya nga ho yung doon sa una natin binasa sa John 4:24 na ang Panginoon, na ang Diyos ay Espiritu. No? Yun yung concept, ang kinakausap kasi niya doon ay yung Samaritan woman. Okay. At si Jesus ay hindi pa siya hayagan na nagpapahayag na siya nga ay ang Diyos. Pero dito, nung siya ho ay nag-ascend na, nung siya ho ay nakabalik na doon sa langit,
ang kanyang mga alagad ay itinuturo na si Jesus ay Diyos. Colossians 1:15, ano sabi ron? He is the image of the invisible God. Siya ho yung image. Okay, punta ho tayo sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Establish lamang ho natin sa New Testament yung pagtuturo ng mga alagad na si Jesus ay Diyos. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Sino ron nagsusustain ng all things? The Son. So yung mga talata na yon state that Jesus Christ is God. Kaya yung sinasabi ni Paul doon, hindi ho yan nabigla lang, di ba? Nung sinabi ni Thomas na, Panginoon ko at Diyos ko, hindi lamang ho siya nabigla noon, kundi it's an open declaration ng paniniwala niya na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi Diyos. Kailangan ho nating establish muna yon. Dito ho, makikita ho natin yung tunay na kalalagayan ng Panginoon. Ang sabi ron, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Wala ho sigurong gaanong epekto kung ako ay pupunta dyan at gagawin ko yung ginagawa ng janitor, walang epekto yun. Pero kung si President makita mo, maglalakad sa Taipei, may hawak ng walis at nagwawalis, iba yun. Di ba? O si Pinoy, di ba? Magpapasag-asa sa di ba? Pag nakita mo yun, iba yun. Kasi mula doon sa, alam mo na mula doon sa taas siya ay bumaba. Bakit natin kailangan establish na yung pagka-Diyos ni Jesus? Dahil hindi mo ma-appreciate yung ginawa niya rito, but made Himself nothing. Kenosis. Yung hinubad niya yung lahat. Tinanggal niya yung ibig sabihin yun ay hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Hindi ibig sabihin nung oras na yun ay hindi na siya Diyos. Kundi hindi niya ginamit. He made Himself nothing. It is His own decision na hindi niya gagamitin na yun. Bakit po? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dahil gusto niyang magawa yung pinagagawa ng Diyos. So makikita ho natin na si Jesus ay great example. No? Okay. Tingnan ho natin yung mga susunod. Tingnan ho natin itong main point natin. Ano yung main point? Basahin nga po yun natin. My attitude should be the same as that of Christ Jesus. Pakisabi mo nga sa katabi mo, your attitude. My attitude. Your attitude. Amen. Amen. Your attitude. Naku, napakahirap attitude. Pero yan nga po yung puso nitong ng Pilipos. No? Kung itong Diyos na sa pamamagitan niya lahat ay nalikha, kung walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. No? Walang bagay na nalikha kung di niya nilikha. Lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. Malinaw mo yun. No? John 1:1-4. Na siya yung lumikha ng lahat. Na siya yung image of the invisible God. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sinasabi ni Jesus Christ. Siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. In the beginning was the Word and the Word was God and the Word was with God and the Word was God. Malinaw po yun. No? Isaiah 9 verse 6, for unto us
child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Di ba? Mighty God. Talagang noon pa man ay isinulat na 500 years bago isilang si Jesus Christ na isulat na ang Diyos ay mahahayag sa laman. Okay. At yung Diyos na yon ay naipanganak sa sabsaban, ipinanganak siya hindi doon sa palasyo para makita natin na ang lahat ay pwedeng pumunta sa Kanya. Ang una niyang mga bisita ay yung mga iniiwasan ng mga Israelita dahil yung mga pastol noon ay amoy kambing, amoy tupa, no? At sila ay malayo pa lamang ay alam na dahil sa itsura nila at sila ay sanay na nag-iisa. So mas malapit pa sila sa tupa kaysa sa tao. Kaya ang tingin sa kanila ng pangkaraniwan o ng madla ay mababang uri. Pero sila yung unang bisita ng Panginoon sa kanyang pagsilang. At ang pangalawang grupo ay ang mga matatalinong tao. Kaya nga ho, kung tayo po ay sumasamba sa Panginoong Hesus, tayo ay matalino. Kaya sabihin mo sa tabi mo, matalino ka pala. Diba? Matalino eh. Yung lumalapit sa Panginoon ay matatalino. Amen. Diba? Meron kang mind of Christ, di ba? Tingnan mo natin yung attitude na yon. Marami tayong pwedeng pigain dito, pero i-limit natin sa tatlong bagay. Yung Christ's attitude towards position, towards power, and towards purpose. Una ho, tingnan ho natin ano ba yung attitude niya towards position? Sabi ron, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. At sabi niya sa Matthew 20 verse 28, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Position. No? Tinitingnan niya yung position as a place to fulfill God's purpose and plan for His life. Yung position is a place where you could serve. A position is a place na po pwede kang umabot sa iba. Being found in appearance as a man, sabi rin sa verse 8, di ba? Naging tao po siya. At sabi rin, he think of others, not himself. Yung kanyang position ay isang lugar para maabot niya yung iba. So yun po yung mind of Christ, yun po yung attitude of Christ. At ang sabi rin sa 2 verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Babalikan ko, yung outlook natin will determine the outcome. Kung ang outlook natin, yung attitude natin, ay paglilingkod, maglalabas yun ng aksyon na naglilingkod. Pag ang attitude mo, ikaw ay boss, hahanap ka at hahanapin mo sa mga tao na ikaw ay paglikuran. Amen ba ron? Ang leader always serve. Ang boss naghahanap na siya'y paglikuran. Magkaiba yun eh. Okay. Kaya nga kung makakontrast natin yung attitude ni Jesus Christ kay Lucifer. Kung babasahin mo natin sa Isaiah 14 verse 12 to 15, may kita natin si Lucifer na kanyang tinitignan yung sarili niya. Nakita niyo mo yan? Isaiah 14 verse 12 to 15, dumako nga ho tayo sa book of Isaiah 14 verse 12 to 15 para makita ho natin yung attitude ni Lucifer
Basahin ko po. Isaiah 14 verse 12 to 15. Sabi ron, how you have fallen from heaven, O morning star, the son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low to the nation. You said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly and to the utmost heights of the sacred mountains. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the grave, to the depths of the pit. Ito hong Isaiah 14 verse 12 to 15 ay pagpapakita kung papaano nagkaroon ng selfish ambition si Lucifer. Ang tingin niya, sa top echelon, ang gusto niya, siya yung nandoon sa tuktok. At ang lahat ay maglilingkod sa kanya. Tingnan niyo ron, ha? You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne. I will raise my throne. Ano sabi niya? Above the stars of God. Above the stars of God. Biro niyo, mas gusto pa niyang mas tumaas doon sa kalalagayan ng Diyos. Gusto niya talaga na sa tuktok siya. Ang tawag doon, selfish ambition. Kakaiba kay Jesus Christ, who in very nature, God did not consider equality with God. Amen? Nakikita niyo ho? Yung attitude niya towards position. Tingnan pa ho natin si Lucifer. I will sit enthroned on the mount of assembly of the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. Talagang to the highest level ang kanyang pangarap. No? I will make myself, kung babasahin natin ang daming I will ascend, I will raise, I will sit, I will ascend, I will make, I will. Talagang makasarili. No? Pero si Jesus Christ ano? Ibang klase, di ba? At may kita rin ho natin, balikan na ho natin si Adan. Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Ano sabi ron? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Tingnan nyo ho, binagdagan na. Ang sinabi lang ni God, huwag kainin. Sa kanya, you must not touch it. May dagdag na. You will not surely die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God. Knowing good. And tingnan nyo, yung temptation na ibinigay niya sa tao, you will be like God. Ibig sabihin, aangat ka. Diba? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open and they realized they were naked. Nabuksan ang kanilang mata at na-realize nila hubad pala sila. Amen, Barot? Kaya ngayon, marami tayong tapal na damit. Yung polvo ni Lucifer ay, no? Bagamat siya ay nasa highest being, angelic being po kasi siya, kasama siya sa praise and worship team. Leader na siya ron. Praise and worship leader si Lucifer. Hindi totoo yun, di ba?
Tama ba yan? Oh, di ba? Yung nag-aaral mo, di ba? Yes. Oo. Music director siya. Buti na, wala tayong music director. Pero si Lucifer was not satisfied to be a creature. He wants to be creator. Jesus was the creator, yet he willingly became man. Iba yung contrast, no? Si Lucifer, he is a creature who wants to be a creator. Jesus Christ is the creator who willingly took the image of a man so that he might die. It's a strong rebuke to Satan's pride. So yung attitudes towards position, yung ating attitude towards position, let us always remember na pag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng position, yung position na yon ay position to serve. Kung aangat natin yung Matthew 20, 26, 27, ang sinabi ni Jesus Christ, sa sanlibutan ang namumuno ay pinaglilingkuran, pero kayo iba, ang namumuno ay naglilingkod. Pangalawa is the attitude towards power. Tingnan mo natin yung attitude towards power. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Let us always remember that all power belongs to Jesus Christ. Ang sabi rin sa John 10:18, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. Power. How we use power? Napaka-importante ho yun. Ako isa sa meron akong pribilehiyo na may makasamang mga tao na alam nilang gamitin yung kanilang position at yung kanilang power. Yung isa nga ron ay pumayapa na nung ano ba yun? At 30 pa siya pumayapa, si Lolo Jen, si General Saavedra. Alam niyo po, isa yun sa malaking impact sa buhay namin. Nung kami ho ay nag-church plant ni Levi, sa ilalim ng puno nagtuturo ng napadaan yung sasakyan nila, mag-asawa silang General. At mas nakita nila doon yung grupo ng mga bata na grupo 11. Alam niyo yung grupo 11? Nakakita na kayo ng grupo 11 na bata? Na merong in and out dito, 11. Diba? 11 yun eh. Talagang nandun, no? Ganun. Napadaan, tapos yayakap sila sa'yo. Yayakap sila. Tapos pag gano'n, makikita mo. Kaya marka nga, yayakap sila gano'n, no? Ngayon no, malalaki na yan at mga workers na ng church yung iba ron. Kaya nakita nila, tapos inimbitahan nila sa prayer meeting, tapos doon sa it just happened na yung mentor nila na mag-asawa, pareho silang general. Isa ay chief nurse ng, yung babae chief nurse ng AFP, at siya ay yung CRS. No? Okay. Pero ang kanilang bahay ay bungalow. Alam niyo, nakapunta na ako sa mga bahay ng sarhento, up and down, maraming kotse, bago. Minsan pumunta kami sa bahay ng isang colonel, may swimming pool, malaki, mga bagong sasakyan. Pero makikita mo ito, bungalow, pareho silang general, pareho may position, at dahil nga nakakilala sa Panginoon, hindi nila ginamit yung position nila para mag-corrupt. Noon, panahon na yon, napasada niya na ako, nauso na noon yung tinatawag na pabaon pag nag-retired ka. Hindi niya kinuha yun dahil ang gusto niya, pagka-retire niya ay iikot siya at mangangaral ng salita ng Diyos. Dahil pagka kinuha niya yun, mawawalan siya ng integrity para mangaral ng salita ng Diyos. How we use power. Napaka-importante yun. Ngayon, yun nga yun. At doon nagsimula yung church planting doon sa kanilang bahay. Na kapag
pagtayo doon ng kapilya at ng school. At nagsimula doon yung maraming pag-iikot namin hanggang sa Malacanang, hanggang sa ano. Pero isa yun sa mga nakita ko na tao na hindi niya ginagamit yung kanyang, kahit nga mahuli ng pulis eh. Diba? Yung iba ano nga, private pa lang nga, nakalagay na yung ano eh. Ang grabe, bakit mo kinuhuli? Sundalo rin ako, yung mga ganun, di ba? Pero hindi siya ganun. Ang isa naman ay pumayapa na 10 years ago, 12 years ago, 2003. Yung sa history ng Pilipinas, siya yung first Filipino commercial producer, manager ng ABS-CBN at mentor ni Jessica Soho doon sa GMA7. Kakasama kami yon, si Kuya Steve Sir ng pangalan niya. Kakasama. Siya ay board director ng BSCC sa Pilipinas, ng PhilSol. Minsan pupunta kami sa bundok, gano'n. Hindi, ano yun, kung saan lang kami, kung saan kami matutulog lang kami. Hindi siya magbabrag kung sino siya o ano. At pag nakita na, nalaman, ay, ikaw pala yun, manager ka pala, hindi, may sabi, bigla siya kukumpulin ng mga pastor. Sabi ko, sige, bahala na kayo dyan. Pero nakakatuwa kasi yung panahon na yon, may kita mo, may mga tao na dahil sa kanilang pananampalataya, they will not push nor use their position of authority or power to have personal gain. At isa yun sa mga privilege sa ministry. Okay. Power. Ano ba yung power dito? Kay Jesus Christ, the power is the ability to give up personal ambition. The power to give up personal plans and position. Sabi rin, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Malinaw ho yung kanyang declaration. Yung power niya is His ability to seek and save those who were lost. Sabi rin sa Luke 22 verse 42 to 43, Luke 22, 43 to 43, sabi ni Jesus Christ, Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Meron siyang kapangyarihan na kunin at ibigay yung kanyang buhay. At malinaw yun doon sa John 10:18. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Yung kapangyarihan pala ay hindi kapangyarihan to control, but to control others, but to control yourself. Yung kakayanan na pigilan mo ang iyong sarili at ialay mo ang iyong sarili. Diba? Usually, ang alam natin, pag makapangyarihan, yan, kaya nga ho tayo ay lumaki na takot sa pulis. Kasi pagka umiyak, kukunin ka ng pulis. Diba? Kasi tingin natin sa kapangyarihan ay isang bagay na nagko-control. Diba? Pero kay Jesus Christ, yung power is His ability to lay down His life. Pagkakaya mo na raw ibigay yung buhay mo, walang tao na pwedeng mag-control sa iyo. Nakita natin yun kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, sa Kanya pa rin kami maglilingkod. Diba? Kaya, pwede nilang ialay ang kanilang buhay dahil yun ang tunay na kapangyarihan pa paano mo maibibigay ang isang bagay na hindi naman talaga sa iyo. Tayo na, kung tayo may mag-aalay ng buhay, nag-aalay tayo ng isang taon, tapos nagbigti siya, bumaba siya, yung baril nakatutok sa kanya, nung pagbigti niya ay natamaan yung tali, bumagsak siya doon sa tubig, naluwa yung lason, buhay! Minsan kahit gustuhin mong mamatay, pag hindi mo pa oras, hindi. Pero si Jesus Christ, siya lang yung pwedeng ibinibigay ko ang aking buhay. Amen ba ron? Oh. Siya
the one who has the power for service. Philippians 2:7. Very nature of a servant. Thinking of others. No? Yung thinking of others kasi ano yan eh, abstract sense. And it's insufficient. Good intention is good. Pero ang better ay yung positive action. Kasi yung intention, nasa intention, gusto ko talaga eh. Pero yung action, remember yung nagturo si Jesus Christ, may dalawang magkapatid. Inutusan sila. Yung isa ayaw sumunod, yung isa gustong sumunod. Pero yung umaksyon ay yung ayaw sumunod, pero yung gustong sumunod, nanatili lang. At ang sabi ni Jesus, sino ang tunay na sumunod? Yung nagsasabing ayaw na sumunod, pero gumawa. Amen ba ron? Kasi pagka-intention lamang, walang action, ito ay abstract sense, no? At hindi siya sufficient. Pero yung true service ay ginagawa. Pwede kasing, meron daw isang philosopher na nagsulat, gaano ka importante na ang mga bata ay mapaaral. At gumawa siya ng isang napakahusay na sulatin patungkol sa gaano ka importante ang pagpapaaral sa mga bata. Pero siya, hindi niya pinaaral yung kanyang anak. Kahit napaka-elaborate pa ng yung pagpapaliwanag kung walang aksyon, yun din ay disgrasya. Okay. Tingnan mo natin ito. Tingnan ko lang. Okay. Okay. Tingnan mo natin na. Number 1, dito sa verse na to, nakikita natin, He emptied Himself, laying aside yung independent use of His own attribute as God. He emptied Himself. Hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Para siya mamatay doon sa cross, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Pangalawa, He permanently became a human in a sinless physical body. And then, pangatlo, He used that body to be a servant. Pang-apat, He took that body to the cross and willingly died. Yan po yung grace. From heaven to earth. From glory to shame. From master to servant. From life to death. Even death on the cross. Nung sa Genesis pa, makikita natin si Jesus Christ bumibisita sa earth. Sa Genesis 18, makikita natin doon na bumisita si Jesus Christ. No? Nakikita lang siya. Pero dito sa New Testament, siya ay naging tao. Naging tao para siya ay mamatay. Siya yung kapahayagan ng hindi nakikitang Diyos. At ang kinuha niya yung form ng isang menial slave. Slave, hindi ho boss, hindi ho hari. Hindi ho siya namuhay na napakaganda at napakaranyang buhay. Makikita natin doon yung kanyang pagiging submissive, yung submissive mind. At yung submissive mind na yon ay nagpo-produce ng submissive actions. At yun po yung hinahanap din sa atin, mga kapatid ng Diyos. No? Yung ating attitude towards power. Yung ating attitude towards power should not be doon sa pag-control, kundi paano yung power na yun ay pagkakatiwala sa atin, ay may paglilingkod sa iba. Okay. Panghuli, is His attitude towards purpose. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Ang sabi niya sa Luke 22, verse 42 to 43, Nevertheless, not my will, but yours be done. He is bent upon doing God's plan and purpose for His life.
more than his personal ambition. He works with purpose and he sacrifices for greater purpose. So maraming tao willing to serve others if it does not cost them anything. Maglilingkod ako sa iyo if it does, wala naman akong ginagawa kaya ako'y maglilingkod sa iyo. Okay naman yun. Pero si Jesus Christ, let us remember na siya ay Lord of Lords at there is a price to pay. At sabi ron, Jesus became obedient unto death on the cross. Hindi ho to death like a martyr, it is death of a Savior. Sabi ni J. Joel, isang mangangaral, ministry that costs nothing accomplishes nothing. Ministry that costs nothing accomplishes nothing. O sa iba pang term, ang mga bagay na madaling nakuha, madaling nawawala. Di ba? Okay. Kahit sa ministry, no, kahit sa pagtulong sa tao, pagka yung binigyan mo yung isang pamilya, halimbawa, katulad doon sa Tacloban, sa Samar, sino sa inyo nakakita sa TV o sa news o sa Facebook na may mga sirang mga tawag dito bangka na dapat sana para sa mga nasalanta ng bagyo? Nakabalita kayo ng gano'n? Wala. Mga sirang pagkain meron, no? Pero meron din mga sirang bangka na nakatambak at hindi na ibigay. Kasi ganito ang naging problema. Kasi ganito ang problema niya. Pagka yung mga ganoon, kunyari bangka, ibibigay mo lamang. Tapos yung mga tao ay okay na. Ay, nabigyan na ako. Pagka hindi sila kahit paano nagpagod doon, karaniwan, hindi pinapahalagahan. Yun ang experience namin na doon sa pagnamitan, ang ginawa ay meron silang parte na gagawin doon sa bangka. Magpipinta, mag-aayos, at maghuhulog. Yung halaga ng bangka ay na nabili namin mga around 35,000 pesos. Ang bibili nila yon ng mga around 5,000. Maghuhulog-hulog sila. Bakit? Bakit gano'n? Bakit kailangan ng hulugan? Di ba kailangan ibigay mo na lang? Kasi pagka ibinigay mo lang, walang sense of ownership. At dahil hindi sa iyo, hindi mo pahahalagahan. Nakuha niyo? The ministry that costs nothing accomplishes nothing also. Merong isang missionary doon sa Brazil na nag-ikot-ikot at doon sa habang piyesta ng Brazil, nakita siya ng isang booth at doon sa booth na yon may nakalagay na nakasulat na bargain, cheap crosses, murang mga cross, no? At nasabi niya sa kanyang sarili, that's what many Christians are looking for these days. Cheap crosses. My Lord's cross was not cheap. Why should mine be? Pagka ang tao raw ko na may submissive mind, siya ho ay hindi mag-a-avoid ng sacrifice. Pagka yung mind mo ay submissive, pagka yung attitude mo towards your purpose ay submissive to God's will, hindi ito mawawalan ng sakripisyo. Merong sakripisyo dahil sa ano? Dahil hindi na yung kalooban mo ang masusunod, kundi yung kalooban na ng Diyos. Amen ba ron? Not my will, but yours be done. Sacrifice and service go together. If service is to be Christian ministry, yung sakripisyo raw at paglilingkod ay
magkasama. Ito yung attitude ni Paul, ito yung attitude ni Timothy, ito yung attitude ni Epaphroditus na ating ipapangaral next week. So, ang challenge natin ay ito. Ang challenge ay babalik tayo doon sa main point natin. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Kung tayo po ay magkakaroon ng position, magkakaroon ng power, paano natin ito gagamitin? Let us always remember, lahat tayo may position, may power at different levels. Diba? Meron tayong kakayanan, meron tayong gifts, lahat po tayo. At ang sinasabi ko ng salita ng Diyos, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Doon papasok po na i-consider natin yung iba kaysa sa atin. Dahil ano? Dahil si Jesus Christ, ganun ang ginawa. Tayo po'y panandalian kung yumuko at tayo po'y mananagin. Panginoon, ikaw po ay Diyos na buhay. Minahal niyo nga po kami na hindi kayo, Panginoon, na hindi po kayo, Panginoon, tumigil, O Diyos. Hindi niyo po kami hinanapan na kami banal na, hindi niyo po kami hinanapan na kami matitino, na kami, Panginoon, walang kasalanan. Bagkus, Panginoon, nung kami makasalanan, namatay si Jesus para sa amin. Panginoon, tinanggap niyo kami, Panginoon, kung sino man kami, O Diyos. Kami na nasa kadiliman ay dinala niyo sa kaliwanagan. Kami, Panginoon, na noon ay malayo sa iyo, rebelde sa iyo, ay tinawag mo upang iyong maging mga anak at tagapagmana. Panginoon, nawa sa mga panahon na ito, lalo na sa darating na hamon ng 2016, dalangin ko po, O Lord, sa anumang kaparaanan, tulungan niyo kami na ang aming attitude, ang aming pagharap ay maging katulad ng kay Jesus, ng aming magiging outlook ay for your glory, na yung aming pananaw, yung aming desire ay to seek and to do your will, O God. Dalangin ko po, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Kasama na ako, Panginoon, na ang banal na Espiritu, Panginoon, ay puspusin kami, O Diyos. Nang sa ganoon ang aming mga kahinaan ay ma-turn at maging kalakasan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa ginawa ni Jesus. Salamat, Panginoon. At kami, Panginoon, ay may pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kami may kaligtasan. Salamat, Panginoon. At meron kaming Jesus, Panginoon, na nagligtas, naging modelo, naging Diyos at Panginoon namin at tagapagligtas. Salamat po. Dalangin namin na sa buong taon na ito, samahan niyo po kami na magkaroon ng tamang attitude sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Tayo po yung mawit.